Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon na siya ang nagpaparusa sa lahat ng bansa. Gayunman, ipinahayag nila sa lahat kung gaano siya kadakila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at ang mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay na sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Yaban at sa mga baybaying hindi pa nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa aking banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila ay darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisiblan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tayo pong lahat, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ng puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ng sulat sa mga Hebreyo na ang pagpaparusa ay paraan ng pagtutuwid ng isang ama na siyang patunay na tayo ay inaari ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat
Ito ay nagpapakilalang kayo ay inaari ng Diyos na kaniyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kaniyang ama? Habang tayo ay itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya at palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na kailangan natin pagsikapan ang pagpasok sa makipot na pintuan. Matapos ang pagtuturo at pagtutuwid, tanging ang mga nagsikap na tumugon at maging tapat ang maliligtas. Magsitayo ang lahat at tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Gunoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kayo, salo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita niyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Our Gospel from St. Luke started with a question. The man asked, "Lord, will only a few be saved?" Panginoon, kaunti lang po ba ang maliligtas? But you have to take note, how did Jesus answer the question? Hindi sinabi ni Jesus, "Oo, konti lang." O kaya sinabi niya, "Hindi, marami." The question is, "Lord, will only a few be saved?" Kaunti lang po ba ang maliligtas? To which Jesus answered, "Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan." The Lord is trying to say, boy, man, it is not a matter of how many. It is a question of how. Di na tayo doon sa kung marami o kaunti. Ang tanungin mo, paano maliligtas?
how will one be saved? And there are theories on how one can be saved. But a popular theory is proximity to Jesus. If you are close to Jesus, you will be saved. Hindi ba't ganyan din naman tayo sa kalakaran pang araw-araw? Kapag gusto natin nadidikit tayo sa kilala, nadidikit tayo sa makapangyarihan. Halimbawa, kapag ikaw ay may kakilalang mayaman, feeling mo, mayaman ka din. Kapag may kakilala kang sikat, feeling mo, ay, gising pa ba kayo? Kapag may kadikit kang sikat, feeling mo, sikat ka rin. Kapag may kadikit kang maganda, feeling mo, maganda ka din. Kapag meron tayong kadikit o kabarkada na may sinasabi, akala natin yung status niya, status na rin natin. And so that applies also even to faith and spirituality. They say proximity to Jesus, closeness to Jesus will lead to salvation. Kaya nga niloloko-loko minsan yung mga servers natin sa simbahan. Sasabihin ng mga kaklase, oh, di ba sacristan ka? O di ba choir ka? E de marami kang ligtas points. Kasi server ka eh. O kaya sasabihin, di ba nagsisimba ka linggo-linggo? Di ba nagdadasal ka palagi? E de malapit ka sa kaligtasan. They thought that proximity to Jesus, closeness to Jesus, will bring us to salvation. But that is not the case. Listen to the rest of our gospel. Sabi ng mga tao sa Ebanghelyo, Lord, di mo ba kami nakikilala? Kumakain kami kasama mo. Nakikinom kami kasama mo. Nagtuturo ka pa nga sa lansangan namin eh. It is tantamount to say, Lord, close tayo. Sabay tayong kumakain. Kabarkada kita, kakilala kita. Dapat maligtas kami. How did Jesus answer? Hindi ko alam kung taga saan kayo. Hindi ko kayo kilala. And so you see, proximity to Jesus, closeness to Jesus, doesn't guarantee salvation. And so what matters, Father? It is not proximity, but conformity to Jesus. Not proximity, but conformity to Jesus. And to conform ourselves to Jesus, it is very difficult. It requires a lot of discipline. And so, sakto naman, our second reading from the letter to the Hebrews talks about Christian discipline. Look at the words of our second reading. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob kapag pinaparusahan ka niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Pero pagkaraan ng pagtutuwid, doon natin malalasap ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. This is Christian discipline. If we want to conform ourselves to the mind of Jesus, to the teachings of Jesus, we have to discipline ourselves. Nga pala, ang pintuan sa langit ay makipot. We have to strive to enter through the narrow gate. Not to body shame. Pero pag makipot, pag narrow, sino ang hindi kasya? Huwag kayong tumingin sa katabi niyo. Kapag makipot ang pinto, sinong hindi kasya? Yung medyo malaki. Kaya ho, tuturuan tayo ngayon ng pagdidisiplina sa sarili. Para disiplinahin ng sarili, para magkasya tayo sa makipot na pinto, we have to do proper diet and regular exercise. But don't look at it at the physical
physical sphere. We have to look proper diet, regular exercise in the area of spirituality. When we say proper diet, you have to lessen yung mga ginagawa nating masama. If you want to be fit to the kingdom, for the kingdom of God, bawasan natin ang pagiging masama. Anong ibig sabihin nun? Bawas-bawasan ang pagmumura. Oh, that is dieting. Bawas-bawasan ang pagiging chismosa. Oh, that is spiritual diet. Bawas-bawasan ang panlalamang sa kapwa. That is spiritual diet. Sa mga estudyante, anong gagawin sa pangungopia? Anong bawasan? Tanggalin! Kayo talaga. Sabi no, to bawasan. Anong bawasan? Tanggalin mo. Abstain. Spiritual diet. Sa mga mister, sino ho ba dito ang mga mister na taas ang kamay? Sige ho, mga may asawa na, ayan, baba na ang kamay. O mga mister, kung meron kayong 3 babae, ilan na lang? Anong isa? Wala na! Asawa mo na. Anong isa? Tumatawad ka pa. Wala na. Ano? Isa na layo. Asawa na lang. Asawa. That is spiritual dieting. You get my point. Madami pa tayong pwedeng gawing example. But if you want to be fit for the kingdom, if you want to enter that narrow gate, start dieting yourself. Spiritual diet. Pero hindi lang magbabawas. You have to add naman sa intake natin. Prayer, intake, taasan. Word of God, intake, taasan. Attention sa misa, taasan. Hindi yung nandyan lang kayo ang iniisip nyo saan kayo maghahapunan. O kaya saan kayo mamamasyal pagkatapos nito. Hindi. Attention sa misa, taasan. Intake, taasan. If we want to be fit for the kingdom of God, the gate is very narrow. Can we start spiritual dieting? But not only spiritual diet. We have to also do regular exercise. Please, do a little bit of stretching. Stretch your minds. Lawakan ng isip. Lawakan ng pag-unawa. Stretch your heart sa pagpapatawad, sa pag-iintindi. Stretch your hands. Huwag na kulik. Ano ba to? Halukip-kip. At parang nagdadamot. O kaya nakalagay ang kamay sa bulsa at ayaw na ayaw magbigay. Stretch your arms. Kaya mamaya kapag yung kolektor natin ay ini-stretch ang pang-kolekta, anong gagawin? Stretch your, ayan, nakakaunawa naman pala kayo. Stretch your hands. Stretch your feet. Puntahan ang mga nangangailangan. Huwag palaging nakahilata. Huwag palaging nakahiga. Stretch your feet. Puntahan ang mga nangangailangan. That is what we mean when we say, let us do a little bit of stretching. My dear brothers and sisters, the gate towards eternal life is very narrow. Makipot, masikip. Hindi pwede yung masyadong madami ang daladala. Kaya magsimula na tayo ng spiritual diet at ng regular exercise in terms of spirituality. It is the aim of the Lord for everyone to be saved. Lahat gusto niyang maligtas. Lahat gusto niya sa langit. Listen to the words of our first reading from the book of the prophet Isaiah. Malalaman din nila na lahat ay dapat kong tipunin, ang lahat ng mga bansa at ng mga taong may iba't ibang wika. What does this mean? That the aim of the Lord, the goal of the Lord, is for everybody to be saved. The universal call to holiness, the universal call to salvation.
And so, kung lahat ay dapat maligtas, kung ang lahat ay gustong maligtas, then the Lord reminds us today, 21st Sunday in ordinary time. Proximity to me doesn't guarantee salvation. Lord, linggo-linggo ako nagsisimba. That doesn't guarantee salvation. It helps, but it is not a guarantee. Lord, choir po ako. Lahat po ng misa sa Baraswain, ako po ang lay minister. Sacristan po ako. Lektor po ako. That doesn't guarantee salvation. O kaya ako, Lord, pari ako. That doesn't guarantee salvation. Proximity to Jesus does not guarantee salvation. If not proximity, conformity. And it takes a lot of discipline, spiritual diet, regular exercise. My dear brothers and sisters, makipot ang pinto. Simulan na natin ang pagdidieta. Magbawas ng kasalanan, dagdagan ng dasal. At magsimula na tayo ng stretching. Let us do a little bit of stretching. After this Mass, kindly start your diet plan. Bawasan ng kasalanan, dagdagan ng dasal, and do a little bit of stretching. Stretch your minds, stretch your heart, stretch your hands, stretch your feet. By doing those two, we can be fit for the kingdom of God, no matter how narrow the gate is. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipapahayag ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin na ating itugon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging tanda at kasangkapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamahalaan naway gumalang sa karapatang pantao at sa kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pasanin sa isip at katawan naway makatagpo ng kaaliwan sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway walang kapagurang magsumikap na makapasok sa makipot na pintuan patungo sa bulwagan ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, lapit natin sa Diyos ang ating mga kailangan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanan na ang nais ay mapabilang sa mga magtatamo ng kaligtasan, hatid ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo ng aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig para sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rosa ng Lima at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak,
ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aawi tayo sa pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,